Sari-sari ang naging reaksyon ng mga tao matapos ipakilala ni Clyden sa Shaina bilang asawa niya. Ang iba napakunot ang noo dahil hindi kilala ng dalaga sa alta sa syudad, ngunit karamihan natawa sa proklamasyon nito na hindi na siya binata. Lahat ng mga partners nila bumati kay Clyden at ang iba nagbiro sa kanyang pagkakatali na tinawanan lamang naman ito. Si Shaina naman hindi pa nagsisink in sa kanyang utak ang pagkakakilala sa kanya ni Clyden bilang asawa. Nasanay kasi siyang nakatago lang to at nag-i-enjoy sa likod habang walang nakakaalam sa estado nila ni Clyden. Ngayon naman kani-kaniyang lapit sa kanyang lahat at magiliw ang binibigay na pagbati. Congratulations! Officially, you're now Mrs. Clyden Villacorda. Masaya ang bati ni Carla kay Shaina na agad niyang niyakap dahil ngayon lang ulit sila nakita. Palagi itong out of the country kahit hindi sila nagkikita kahit nasa iisang kumpanya. Sinamahan ito ang kanyang ama ng isa ng partner ni Clyden. I'm happy to see you. I miss you, Mare. Pagkos saan ni Shaina dito at tumawa iyon. I miss you too. Malapit nang lumabas si baby ha. Excited na ako maging ninang. Turan ni Carla kay Shaina kasabay ng paghaplo sa kanyang tiyan. Of course, tita, ninang ka talaga. Turan niya habang tuwang-tuwa sa pagkikita nila ng kaibigan. Akin na ngayon si Opa. Birong pahayag ni Carla at pinanlakyan ni Shaina to ng mata. No way! Saan niya rito? Gusto sana niyang sabihin na kay Nicole yun, ngunit lumapit si Clyden sa kanilang dalawa na agad nakahawak sa kanyang bewang. At sino namang pinagchichismisan ninyong dalawa? Wika nitong nakangiti. Sir, bati naman ni Carla dito. Just Clyden please, nagbumukha ako matanda sa inyong dalawa eh. Turan niya rito at gumiti naman si Carla. Thank you Clyden for making my friend happy. Saad ni Carla at nakangiting hinalikan ni Clyden sa Shaina sa ulo. It's my pleasure to make my wife the happiest in the entire universe. Wika ni Clyden at kinilig si Carla sa tinura nito. Si Shaina naman minugatan ng kaibigan ngunit hindi may tago ang pagkakangiti. I heard the news. Congratulations, sister-in-law. Excited na pahayag ni Nicole mula sa kabilang linya at natutuwa si Shaina sa reaksyon nito. Thank you. Sigurado ka gusto mo akong naging sister-in-law? Nakatawang paninigurado niya dito. Of course, you're my best friend. Now officially a member of the family. Sooner, tita mommy na ako ng baby mo, no? Wika ni Nicole at masaya siyang ngumiti dito. Kamusta naman kayo ng magiging tito daddy ni baby? Biro ni Shaina dito. Ayun, binlock na ako ni Turtle. Saad ni Nicole at napakunot siya na noo. What? At patamad na nagkwento yon. Siyempre nagalit ako nung hindi niya ako sinupot dito, no? Sinong hindi magagalit sa ginawa niya, Aber? Ginawa niya akong tanga. Si Nicole at napailing siya dito. Baka naman gumanti lang sa ginawa mo noon sa kanya. Pahayag ni Shaina sa kaibigan. Ay, kahit na. Basta, ayoko yung ginawa niya. Kaya pinagsalitaan ko siya ang sabi ko, ayoko sa tulad niyang pagong. At kalimutan niya na ako bilang fiancé niya. Kaya ayun, agad-agad binlock na nga niya ako. Saad ni Nicole at muntik-muntikan si Shainang matawa dito. Ay, grabe naman. Di wala ka ng fiancé ngayon? Tura niya dito at sumimangot yon. Tsura niya lang. Kala niya siguro hahabulin ko siya, no? Excuse me? Naka-ismid pang saad ni Nicole. Si Leo, nag-reach out sa'yo? Out of the blue na wika ni Shaina. Medyo nagdiwanag ang mukha ni Nicole ngunit maya-maya biglang nalungkot. Nope, maybe he's not interested in me. Tura ng kaibigan at napakagat siya ng labi. Busy lang siguro sa ospital. Alam mo naman ng mga surgeon, saad niya rito. Kitang-kita niyang disappointment sa mukha nito. Okay, pakihay na lang siya kapag nakita kayo. Saad ni Nicole at nakangiti siyang tumango. Maya-maya nagpaalam to sapagkat pumasok sa kanyang office ang sekretary nito. Congratulations, Mrs. Clyden Villacorda. Are you happy now? Buska ni Leo na madutan niya sa opisina nito. Kagagaling lang niya sa ubi niya para sa weekly check-up niya at tumuloy siya sa opisina nito pagkatapos. Medyo maikling wika na siya ina dito sabay ng pag-upo niya sa upuan kaharap ng table nito. Anong medyo? Ako nga masayang-masaya para sa'yo tapos ikaw naman, medyo? Turan ni Leo sa kanya. Baka mapornada na naman kung itotodo ko, hindi ba? Kaya medyo-medyo na lang. Pahayag ni Shaina at tumawa yon. Baliw. Kitang-kita namang mahal na mahal mo yung Clyden na yan eh. Bulalas ni Leo at napablush siya nang wala sa oras. Huwag mo nang sabihin, atin-atin na lang yun. Saad ni Shaina sa doktor. Mga ninganing kutusan siya ni Leo sa kanyang kakornihan.
Kidding aside, I'm so happy for you. Malilintikan talaga sa akin yan kung gagawa pa yun ay kasasama ng loob mo. Turan ni Leo at maluha-luha siyang tumayo at niyakap yon sa likod. Thank you for taking care of me. Siguro hindi ko mararanasan na maging masaya ng ganito kung wala ka. Saad niya sa doktor at tinapik-tapik ni Leo ang kanyang kamay na nakayakap dito. Don't mention it. You are the kindest woman I know. Kaya't kahit paulit-ulit kang babaliw sa Clyde na yon, I will always support you. Turan ni Leo kung kaya, mas lalo niyang inihilig ang ulo niya sa ulo nito. Thank you, thank you. I love you to the moon and back. Saad na siya ina at natawa yon. Tumawag si mommy sa akin, nakikichismis. Tinatanong kung totoong mag-asawa na kayo ni Clyden. Wika ni Leo habang natatawa at napangiti sa Shaina. Sa isiping nakikichismis ang mommy nito. Anong sabi mo? Saad naman niyang nakatawa. Sabi ko, matagal na. Kaya nagulat, bigla daw nahiya sa'yo ng pagsungitan kanya at pagkamala ng girlfriend ko. Turan ni Leo at tinga niya mapigilang di matawa. Sinabi pa nitong may fiancé ang doktor kung kaya ayaw nito sa kanya. Speaking of fiancé, at kamusta naman kayo ng fiancé mo? To Jonas siya ina dito at nagkibit iyon. I blocked her. Maikling pahayag ni Leo nang tumitig siya dito. She doesn't like the real me, di wag. Biglang formal na saad ni Leo. It's because she doesn't know na ikaw si Leonardo. Wika niya at mas lalong sumama ang mukha nito. Ang sabihin mo, masama talagang ugali ng best friend mo. Saad ni Leo at minulagatan niya ito. Excuse me. Hindi masama ang ugali ng hipag ko. Hindi ka lang niya kilala as her fiancé, kaya ganun siya. Pagtatanggol niya kay Nicole. At siya ang pinakamabait na taong nakilala ko aside from you. Wika na siya ina sa harap at umismid iyon. Basta hindi ko maipapangakong magiging mabait ako sa kanya kapag nakita kami. Parang batang saad ni Leo at natawa na lamang siya dito. Hindi niya siya inaalam kung saan humugot si Leo ng inis kay Nicole. Hindi nga siguro interesado sa hipag niya. Sayang naman, perfect match pa naman ang dalawa. Parehong mabait, maganda at syempre, parehong mahal niya ang mga to. Ma'am, diretso daw po tayo sa KNV. May handaan daw po sa rooftop kasama ng mga kaibigan ni Sir Clyden. Turan ni Kuya Ronnie, siya ina. Pagbaba nito mula sa opisina ng ANB. Pinirmahan na ni siya ina ang lahat ng dokumento na kailangan pirmahan sapagkat last day niya muna sa trabaho dahil sa nilalapit niyang panganganak. Okay kuya, sagot niya sa kanyang driver at tinulungan siya nitong makalulan ng sasakyan. May maagang out-of-town meeting si Clyden kanina at nagtataka si Shaina nang biglang may pahanda ito sa rooftop ng KNV building. Siguradong malalapit niyang mga kaibigan ang mga iyon sapagkat piling-pili lamang ang manakakakit sa rooftop. Binigyan natin ang bagong may sala. Tura ng isang kaibigan ni Clyden habang nag-o-open ng isang brandy. Mga kababata niya ang mga to at hindi siya tinatantanan ng malaman na bigla siyang nagkaroon ng asawa. Nasa na magaling na misis yan at nasilo niyang isang Clyden Villacorda? Saad naman na isa habang nakatawa lang din si Clyden sa mga ito. Wala talagang ideya ang mga to sa biglaan niyang pagdedeklara sa madla ng kanyang marital status. Hindi pa ba siya pupunta dito na makilatis namin siya? Saad ni Mariel, isa din ni Clyden na kababata. Very close din to sa kanya kaya't baliwala ang pagpulupot ng mga kamay nito sa kanyang leeg. Oops! Get your hands out of him. Baka magselos ang misis niya kapag nakita kanyang nakapulupot ang mga kamay nito sa kanyang leeg. Sa kanilang mga kababata, siya lang ang pinakaklingi kay Clyden. Ma'am, sa VIP elevator na kayo sumakay diretso sa rooftop, mas mabilis. Turan ni Kuya Ronnie kay Shaina. Sige kuya, hindi ka ba aakyat? Hindi na ma'am, intayin ko na lamang kayo dito sa baba. Saad ni Kuya Ronnie at tumango siya dito bago niya tinungo ang tinuro nitong elevator. Nagbow sa kanya ang guard sa entrance ng building nang siya ay pumasok at nginitian din niya ito. Pagluna ni Shaina sa elevator, pinindot ang top kung kaya't maya-maya lamang ay naramdaman niya nang gumagalaw yon pa itaas. Naglikot din ang kanyang baby kung kaya't hinaplos sa plus niya ang kanyang tiyan habang naghihintay na makarating sa itaas. Nang kuminto ang elevator, pinindot niya ang open at saka lumabas. Tinungo niya ang glass door pa makalabas sa open air ng rooftop kung saan doon sila malimit kumain ni Clyden. May mga halaman din sa top kaya't parang garden lang buong paligid. Paglabas niya sa glass door, nakita niya agad ang mga nagtatawa ng kumpol ng mga kaibigan ni Clyden.
Inanap niya ng kanyang mata ang asawa ngunit napahinto siya na makitang may babae sa likod nito at nakayapos sa kanyang leeg habang nakikipagtawanan sa mga kasama. Tumalikod siya. Dali-daling bumalik sa nilabasan na glass door. Tinungo ang elevator. Agad din niyang sinara iyon at pagkatapos pinindot na ang ground floor. Na magsimulang umusad yon, inihilig niya ang sarili sa wall. Kinuha ang cellphone sa bag at denial ang number ni Leo. Kunin mo na ako dito, ayoko na. Turan niya kay Leo na iangat nito ang CP. Are you crying? Where are you? Ang nag-aalalang tanong ni Leo dito lalo na nang marinig ang pagsigok nito tanda ng pag-iyak. KNV. Halos hindi makapagsalitang sagot ni Shaina at naikuyom niya ang mga kamao. Okay, relax ka lang dyan, I'm coming. Wika ni Leo dito at saka pinatay na ang phone. Iniwan ang hawak na chart sa nurse station dahil katatapos ng niyang mag-rounds at dalidaling lumabas habang suot pa ang kanyang doctor's gown. Agad siyang sumakay sa nakaparadang sasakyan, tila nakipagkarera sa daan patungo sa KNV. Pagdating sa nasabing gusali ay basta na lang niyang ipinark ang sasakyan sa harapan na habang walang pakialam kung bawal bang mag-park doon o hindi. Pag-entra niya sa entrance, nakita niyang palabas sa elevator si Shaina habang nagpupunas ng luha. Maya-maya lang lumabas sa kung saan si Clyden at patakbo niyang sinundan si Shaina. Binilisan din niyang paglalakad para makalapit dito, ngunit pinagsiklaban siya ng galit kay Clyden sa isiping pinaiyak na naman ito ang dalaga. Imbes suminto si Leo sa harap ni Shaina, nilagpasan niya ito at sinalubong si Clyden ng malakas na unday sa mukha. Sa lakas ng ginawang pag-unday ni Leo kay Clyden, napasadsad ito sa may di kalayuan. Agad dumugo ang labi ng lalaki kung kaya biglang nagsilitawan ng bodyguard nito sa kung saan. Tinutukan ng baril si Leo ngunit wala yung pakialam. Sapagkat dumating din ang mahigit 10 bodyguard ni Leo at nagtutukan ng baril sa ground floor ng KNV. Agad tumayo si Clyden, tinanggal ang suit at hinarap si Leo. Tinanggal din ni Leo ang suot niyang doctor's gown at nakipagbumbunuan kay Clyden. Walang gustong magpatalo sa dalawa. Si Leo na international champion sa Kung Fu at Taekwondo, binigyan ng magkakambal na flying kick si Clyden. Samantalang si Clyden naman, inaral mula pagkabada ang judo at karate, hindi naman siya nagpatalo sa pagbigay ng magkakasunod na suntok sa katawan ni Leo. Nagmukhang shooting ang bakbakan ng dalawa. Walang maglakas loob umawat sa mga to. Ang kani-kanilang mga bodyguards nakaabang lang din kung magiging dihadong kani-kanilang amo. Si Shaina naman hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung papaanong aawatin ng dalawa. Bigla siyang nawala ng boses at nag-iiyak sa tabi habang nagrarambulan ang dalawang lalaki. Maya-maya lamang naramdaman na lamang niya. Mayroong mainit na likidong umaagos sa kanyang paa. Nang tingnan niya yon, sobra siyang natakot na makita. Dugo yon na nagmumula sa kanyang puwerta. Bigla siyang napasigaw ng malakas na ikinahinto ng dalawa. Sumigaw si Shaina kung kaya't napahinto ang lahat, maging ang dalawang nagbubugbugan. Na makitang dugoan ito ay ang naguunahang lumapit na mga to sa kanya. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina, papatayin kita. Galit na pagbabanta ni Leo kay Clyden habang dinaluhan ng dalaga. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, ililibing kita ng buhay. Pagbabanta ni Clyden dito. Ano ba? Tumigil na nga kayo. Kapag may nangyari sa amin ng anak ko, mumultihin ko kayong dalawa. Galit na siya inang pahayag sa pag-aaway ng dalawa. Ano pang ginagawa niyo dyan? Buhatin mong asawa mo? Ines natura ni Leo kay Clyden. Agad namang tumalima ang lalaki at agad binuhat si Shaina. Dali-daling inilabas sa building. Nang makita ang sasakyan ni Leo sa labas ay sinakay ni Clyden doon ng asawa. Iikot sana siya upang i-drive yon pero naunang sumakay sa driver's seat si Leo. Ako na, hindi ka marunong mag-drive? Saad nito kung kaya't bumalik siya sa likod at inalalayan si Shaina. Bigla siyang natakot na makitang patuloy na pagdurugo ni Shaina. Niyakap ni Clyden yon na mahigpit habang panay ang dasal na sana'y maging okay ang asawa at anak. Hold on please, malapit na tayo sa ospital. Saad ni Clyden sa asawang nanginginig din sa takot. Inawakan niya ang mga palad ni Shaina at napahawak siya na mahigpit sapagkat sobrang lamig na ng mga ito. Baka may nangyari sa anak ko. Tura ni Shaina dito. It's gonna be fine. You'll both be fine, sweetheart. Pagpapalakas ng loob niya dito. Malayo pa ba? Anas ni Shaina. We're getting there.
Kalmadong pahayag ni Clyden dito kahit gustong gusto niya, ilipad na sana ang kanilang sasakyan. Maya-maya lamang huminto na ang kanilang sasakyan. Agad binuksan ni Leo ang pintuan at binuhat niya sa Shaina mula sa pagkakasandal kay Clyden. Agad din lumapit ang mga crew dala ang stretcher at dahan-dahan, pinahiga ang dalaga doon pagkatapos, dali-daling ipinasok sa labor room. Bakit di ka pumasok sa loob? Isalba mo ang asawa at ang anak ko? Galit na tura ni Clyden kay Leo na makita. Naiwan sa labas ng labor room ang doktor. Surgeon ako, hindi ako OB. Pasupladong pahayag ni Leo habang kumuha ng bulak. Nalagyan ng alcohol at dinampi sa mga sugat na natamo. Doc, are you okay? Ako na po. Tura ng nurse na lumapit sa kanilang dalawa. Kumuha ng bulak, nilinis ang mga sugat-sugat sa mukha ni Leo. Pagkatapos ng doktor, ang mukha naman ni Clyden ang nilinis nito. Maya-maya lang humahangos na dumating sina Ginoo at Ginang Villacorda, nagulat na makita ang mukha ng anak. Clyden, anong nangyari, iho? Kumusta ang mag-ina mo? Nag-aalalang pahayag ng ginang sa anak. She's in the labor room. Tura ni Clyden sa ina. What happened to your face? Saad ng ginang, nahahawakan ng kanyang mukha pero inilayo niya ito. Siya namang pagdating ng ama't ina ni Leo na alalang-alala sa anak. Leo, are you okay, son? Turan ni Mrs. Chan, agad dinaplos sa mukha ng anak. I'm okay, Mom. Turan ni Leo sa ina. Ano bang ginagawa niyo para kay mga bata? Butit hindi nagkagulo mga bodyguards ninyo. Turan ni Ginoong Villacorda sa dalawa na sinang-ayuna naman ang daddy ni Leo. Bakit naman pumunta ka sa KNB, anak? Hindi ako naghamon, Dad. Binigyan ko lang ng pagkakatandaan niyang Clyden na yan. Ines niyang pahayag sa ama. Why? I have done nothing to you. Galit na sagot ni Clyden dito. Sa akin wala, pero kay Shaina meron. Kapal na mukha mong paiyakin na naman siya. Sagot naman niya dito. Wala akong ginawa, na misinterpret niya lang ang kanyang nakita. Nakita mo naman, hinabol ko siya para magpaliwanag, pero sinulubong mo ako ng suntok. Ines na sagot ni Clyden kay Leo. O siya, tama na yan. Hindi yan nakukuha sa init ng ulo. You're both professionals. You don't need to break one's face to settle things like that. Pahayag na Ginang Villacorda sa dalawa kung kaya't nag-tone down ng dalawa. Maya-maya pa bumukas ang labor room. Dineclare ng nurse na nanganak na si Shaina at kailangan ng damit at diapers ng baby. Natigil ang excitement ng lahat na maalala. Walang dalang damit para sa mag-ina. Wait lang nurse ha, biglaan kasi ang panganak ng daughter-in-law ko. Di kami nakadala ng damit pero parating na. Tumawag na ako sa bahay. How's my wife and son? Tura ni Clyden. Okay po silang dalawa, sir. Maya-maya lang pupunta na sila ng recovery room. Pahayag ng nurse at nakaramdam si Clyden ng relief nang magpasalamat dito. Hello, my apo. You are so cute. Kamukha mo si lolo daddy mo. Sige ng Villacorda habang nilaro-laro ang maliit na kamay ng kanyang apo. Of course, gwapong-gwapong apo ko. Manang-mana sa akin. Masaya namang pahayag ni Ginoong Villacorda. Sa villa ka uuwi, okay? Sina lola, mommy at lolo daddy ang makakasama mo. Deklara ng ginang sa apo at nagprotesta si Clyden nang marinig ang sinabi ng ina. Mom, anong sa inyo uuwi? Paano kami? Reklamo niya sa ina. Di gumawa kayo ng isa pa? Tura ng ina at di makapaniwalang tumawa si Clyden sa sinabi ng ina. Okay ka lang ba? Tanong na siya ina kay Leo na makitang pasa at sugat nito sa mukha. Yeah, this is nothing. I'm glad that you and baby are okay. Turan ni Leo at hinagilap niya ang kamay nito. Thank you, Leo. Saad na siya ina dito at ginitian siya ng doktor. Siya naman pagbukas ng room at alanganing pumasok si Clyden. Mag-rounds muna ako. Paalam ni Leo at tumango siya dito. Tinanguan lang din ng doktor si Clyden na nooy nakatayo pa rin malapit sa may pinto.